Dr. Vito, bakit po palaging sinasabi sa amin ng mga doktor na kailangan po namin na gawing regular po ang aming pagme-medical check-up or consultation po sa amin? May mga rason tayo kung bakit po. At ibibigay ko po sa inyo ang mga maaring makatulong sa inyo bilang isang pasyente at bilang isang nagsisiyasat kung ano ang mga dapat makabuti para sa inyo. Number one is ma-detect natin kung meron po ba kayong mga medical health issues na kailangan pong ma-monitor. Diyan po natin malalaman yung mga potential issues na maaari po nyong maramdaman. Most common kasi yung mga manageable stage pa yan. So doon natin malalaman kung kayo po ba ay magkakaroon ng cancer, potential po ba kayo magkaroon nito, magkaroon ng diabetes dahil nung una, wala pa kayong simptomas. At by that time na may simptomas na kayo, mapapansin nyo pong napaka-progressive na po ng ating sakit. Kaya napaka-importante ng regular check-up para ma-detect natin ang mga early chances na magkaroon kayo ng malubhang sakit. Number two, always kami sinasabi, prevention is better than cure. Kasi pag nape-prevent po ito, may iwasan yung sakit. Pero pag nandyan na po yung sakit, kadalasan po matagalan pong ginagamot o sasabihin nyo po bakit po panghabang buhay. Ito po kasi yung pagkakataon namin bilang health professional, ma-assess po namin kung kayo po ba ay magkakaroon ng risk factor para ma-develop yung gantong sakit at mag-guide namin kayo sa inyong lifestyle kung paano nyo pa ma-prevent ang isang karamdaman. Kung kailangan nyo po bang i-adjust ang inyong diet, kailangan nyo po bang dagdagan ng inyong exercise, kailangan nyo po bang tumigil sa paninigarilyo, at magkaroon kami ng early intervention para po maiwasan ng inyong karamdaman. Okay? Number three is ma-monitor po namin ang mga chronic condition. Ibig sabihin ng chronic condition, ito po yung mga sakit na matagal po namin ginagamot, kagaya po ng hypertension, diabetes, heart disease. Kaya napaka-essential po sa amin ng regular check-up para po ma-monitor namin kung nakakapag-progress ba yung sakit nyo, ma-adjust namin yung treatment plan, at ma-prevent namin ng complication. Remember, walang doktor na mahusay kapag komplikado na. Kaya as much as possible, gawin ang regular check-up. Number four, yung immunization or vaccination po ninyo. Napaka-critical part po nito para sa isang pasyente to ensure na up-to-date yung mga essential immunizations para po ma-prevent natin yung mga karamdaman, lalong-lalo na sa mga bata, matanda, at mga individual na may kompermiso sa kanilang immune system. Panglima is magkaroon tayo ng baseline dun sa inyong kalusugan. For example, doon namin matatrack kung nagkakaroon po ba ng pagbabago sa vital signs, yung pagkuha ng blood pressure, heart rate, oxygen saturation, yung timbang po ninyo. Nagkakaroon po ba ng pagbabago sa blood pressure ninyo, pagtaas ng cholesterol, at mga other health indicators. Nang sa ganon is magkaroon po kami ng pag-shift ng pamamaraan sa inyong kalusugan kung may nagkakaroon ng pagbabago. At pang-anim, napaka-importante, mas makakatipid po kayo sa regular check-up. Remember, consultation lang ito, ang mahal talaga yung gamot at yung mga laboratoryong ipapagawa sa inyo at mga interventions. So kung regular check-up ito, bago pa tayo gumastos, amin na po kayo matutulungan kung ano ang mga dapat nyong gawin, mga dapat sundin nang sa ganun maiwasan ng gastos. Number seven, mas magkakaroon tayo ng peace of mind. Bakit? Kasi sabi ni Doc, wala daw po kaming sakit. Normal po ang laboratorio namin every 3 months or 6 months or once a year. So doon pa lamang, hindi mabibili po ng pera nyo ang peace of mind na ibibigay po ng doktor sa inyo kapag sinasabi po niyang ganito pa lamang po, nagsisimula pa lang yung sakit, atin na pong naagapan. Bago pa to maging cancer, naagapan. Bago maging diabetes, hypertension, naagapan po natin. And number 8, maging good example po tayo sa ating pamilya, sa ating kaibigan at sa ating community. Nang sa ganon, naiiwasan po natin ang pagkakaroon po ng iba't ibang karamdaman at ito po ang makakatulong para makatipid po tayo sa ating pamumuhay. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreñong manggagamot.